Mga kaagoy, gumawa pala ako ng overload na Lumi Batangas. At napakasarap nga ng ginawa nga natin na Lumi. Hindi talaga tinipid sa mga ingredients na nilagay natin. Yung Lumi nga na ginawa nga natin ay kalasa nga ng Lumi Batangas. Pag ganitong lutong Lumi ay talagang hindi ko aatrasan. Itsura pa lang ay talagang panalo na mga kaagoy. Luming Batangas naman ang iluluto natin mga kaagoy. Pumunta muna nga ako ng palengke para bumili nga ng mga kailangan natin. Dahil matagal ko na nga gustong kumain ng Lumi Batangas, ako na lang ang gagawa dito sa bahay dahil hindi ko nga kayang pumunta sa Batangas. Kuha na rin pala ako ng mga kailangan natin tulad ng sibuyas, bawang, at iba pang ingredients na kailangan natin. At naisipan ko nga mga kaagoy na mag-aal pala ako dito ng tokwang baboy. Maglalagay nga rin pala tayo dito ng squid ball at kikiam. Napakadali lang naman ng ingredients ng Lumi Batangas mga tol. At nakukuha natin yung tamang lasa. Nagbiyak na rin pala ako ng mga itlog. Ihalo nga natin sa sabaw. At pagkatapos ko ang nilagay itlog sa lalagyanan, hinalo-halo ko nga ito. At ito pala ang noodles na gagamitin nga natin. Yung malalaki at malalapad nga na noodles. Nabili ko nga ito sa 20 pesos isa. Limang noodles nga ang gagamitin natin dito at sobrang dami na nga yan. Dahil ang gagawin nga natin ay higanting Luming Batangas na overload talaga. Na hindi talaga tinipid sa lahat ng mga ingredients. Tara na, umpisa na nga natin magluto at nilabas ko na nga yung malaking talyasin namin. Nakatikim na ba kayo ng Luming Batangas mga tol? Dahil malayo nga sa atin ang Batangas, dalhin ko naman dito sa Pangasinan ang kanilang masarap na produkto na Luming Batangas. Una muna nga natin gagawin ay ipiprito muna natin yung ating mga kikiam, tofu, at yung ating mga squid ball na napakarami. Yan yung mga ilalagay nga natin sa ibabaw ng Lumi natin. Isa nga sa mga pinakamasarap na sikreto mga kaagoy. Gagamit pala tayo dito ng buto ng baboy. Napakukuluan natin sa tubig para mas lalong sumarap nga yung ating sabaw. Inumpisahan ko na nga mag-gisa dito ng bawang at sibuyas. Sa paggagawa nga ng Lumi, hindi mawawala ang atay ng baboy. 1 kilo't kalahati nga ang ating ilulutong atay. Igigisa nga lang natin ito ng maigi hanggang maluto nga ito. Bali, tinimplahan ko muna nga ito ng paminta. At naglagay na rin tayo ng sarsa na oyster. At saka hinalo-halo nga natin ito ng maigi. Kapag naluto nga yung atay mga kaagoy, saka nga natin tatanggalin dahil nga ilalagay nga natin ito sa ibabaw ng ating Lumi. Bali, nagtira na rin pala ako ng konting atay dyan, tapos ilalagay na nga natin itong buto-buto ng baboy. Igigisa nga rin natin itong ating buto-buto. Mawala nga yung dugo sa kanyang buto. Mas masarap sa Lumi mga kaagoy kapag nagpapakulo nga tayo ng mga buto. Ito yung isang sikreto ko nga na paggawa nga ng masarap na Lumi. At kapag okay na nga yung ginigisa nga natin, ilalagay na nga natin itong ating tubig mineral. Kaya kung nagkikrib kayo ng Lumi Batangas, pwede nyo nga gawin ito. Sa sabaw nga natin, naglagay na rin pala ako dito ng paminta at nor cubes na 2. Habang pinapakulungan natin yung sabaw, nagready na nga ako dito na pampalapot. Cornstarch pa lang ating ginamit. Tansyado lang pala ang ginawa ko dito mga kaagoy. Maglalagay nga rin tayo dito ng dato puti. Pang konting alat at pangkulay nga sa ating sabaw. At eto na nga yung ating noodles, sobrang dami. Grabing higanti talaga itong iluluto natin. Dahil kumukulo na nga ito mga kaagoy, ilalagay ko na nga dito yung ating noodles. Para mas talong sumarap nga ang ating Lumi, kailangan nga damihan nyo lang yung mga sahog na ilalagay nyo. Dahil isa nga sila sa mga nagpapalasa. Gumamit muna pala ako ng gunting para hatiin nga yung mga noodles natin. Para kung sasandukin natin na hindi nga malalaki yung mga noodles. Sa pagluluto nga ng Lumi Batangas mga kaagoy, malalaman mong luto na ang noodles mo kapag nasa ibabaw na nga ito. Ngayon naman ay maglalagay nga tayo ng pampalapot natin dito. Sa paglalagay nga natin ay depende nga sa inyo kung gaano nga gusto nyong kalapot ito. Pero sa atin ay katamtaman nga lang. At eto na nga, maglalagay na nga tayo ng itlog dito mga tol. Lumi nga natin mga tol, hindi nga mawawala ang itlog. At kapag ganito na nga ang kinalabasan ng Lumi nyo mga kaagoy, ay pwede na nga yan. Nakuha mo nga ang tamang pagluluto pag ganito ang itsura ng ating niluluto. Ito pala ang gagamitin nating chicharon, itong chicharon baboy. Wala nga ako mahanap na chicharon bagnet. Ito na lang ang gagamitin nga natin dahil maganda rin ito. Ilalagay nga lang natin ito sa malinis na lalagyanan hanggang mapuno nga ito. Ito na pala yung mga chicharon na gagamitin natin mga kaagoy. Grabe nga yung gagawin nga natin na Lumi Batangas dahil overload nga sa sobrang daming laman. Alam naman natin mga kaagoy na ang Lumi Batangas ay marami nga silang nilalagay na toppings. Ganun rin ang gagawin natin na overload sa sobrang daming toppings. Bali, inuna ko muna nga ilagay dito yung chicharon baboy nga natin. Susunod ko nga lang dito yung tokwat baboy natin. Nakadepende nga sa inyo mga kaagoy kung anong toppings nga ilalagay nyo dito. Tapos ay ilalagay ko na nga yung napakaraming atay na nabili nga natin. Mas maraming atay, mas masarap ga mga kaagoy. Pagkatapos ga ilalagay ko naman na dito yung ating kikiam. Sa Lumi nga mga kaagoy, hindi talaga nawawala ang kikiam. Para mas lalong espesyal nga, ilalagay rin natin yung squid ball. Kung papasiriyo, overload nga sa sobrang daming toppings. At hindi talaga tinipid mga tol. At pagkatapos bubudburan nga lang natin ng onion leaves at parsley. Para mas talong quality ang ating Luming
Batangas. Sino ba namang hindi masasarapan sa ganitong luto, mga tol? At eto na nga yung finished product nga natin. Nakagawa nga tayo ng overload lumi. Diba mga pre, napakasarap. Tara, haluin na nga natin itong ginawa nga natin para magsama-sama na nga lahat. Grabe, kung titignan nyo, napakasarap mga kaagoy. Napakaraming sahog. Talagang makakarami nga ako ng kain ng ganito. O diba mga kaagoy, napaka-solid. Meron na nga tayong luming Batangas, agoy.